Binigyan ng dalaga ng malamig na beer ang mga bisita. Nakita siya ng lalaking ito na maganda, hinawakan kaagad ang braso. Nag-react din ang dalaga, ngumiti lang siya ng nakakaloko. Isa pang lalaki ang nakakita sa kanyang hanggal na ganoon. Wala siyang pakialam sa paligid, agad na hinayla ito sa kanyang kondongan. Nagsasagawa sila ng paligid, at pagngangalit din. Bigla, may palaso na lumilipad sa banta ang dalawang lalaki. Ang taong bumaril ng palaso ay ang may-ari ng bangka na ito. Nakita ng lalaking ito iyon, kaya nahihiya at binawi ang kamay. Ngumiti ang dalaga, tumayo at binawi ang araw na iyon. Marahil, hindi ito ang unang pagkakataon. 16 na taong gulang ang batang babae na ito. Sa edad na 7, dinala siya ng bangka ng matanda. Siya ay napanatili sa bangka na ito sa loob ng 10 taon. Binigyan din siya ng matanda ng pagkain at damit, at itinuro sa kanya ang lahat ng nalalaman. Hindi ito ibang bagay. Ang layunin niya ay na kapag siya ay 17 taong gulang, siya ay ikakasal sa kanya. Ito ang pag-asa ng kanyang buhay. Sa gabi, pinaligo siya ng matanda. Sa mukha niya, nandoon pa rin ang ngiting iyon. Naghahanap ng kaaya-aya na batang babae. Napakasarap ng matanda. Nang matulog ang batang babae, gumamit ng matandang pinuno ang matanda, upang sukatin mula ulo hanggang paa. 1.7 na metro. Tama na yan. Tumingin siya sa kalendaryo. Malapit na dumating ang kasal. Maaari siyang magpakasal sa kanya ng maayos. Sa araw na iyon, tulad ng dati, pinili ng matandang lalaki ang mga panauhin sa bangka upang mangisda. Nakita ng dalawang lalaki ang magandang dalaga. Hindi nila maiwasang magkaroon ng hindi na angkop na saloobin. Pinakiusapan siya ng lalaking ito na isara. Sinabi niya na gusto niyang ipakita sa kanya ang isang bagay na kawili-wili. Napakawalang muwang ng batang babae na nagtitiwala sa kanya. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakakita siya ng isang kamera. Ngumiti siya ng walang muwang. Ang lalaking ito ay naglagay ng isang isda sa kanyang katawan. Pagkatapos ay sinimulan nila ang pagmamaktol sa kanya. Ngumiti pa ang dalaga. Akala niya pinaglalaroan siya. Sa pagbaril, may lumipad na palaso doon. Ang matandang may marahas na ekspresyon ay hinawakan ang bow sa kanilang dalawa. Pagkatapos ay kinuha niya ang batang babae sa bong. Nakakita ng mabuting biktima ay agaw. Tiyak na hindi sila sumuko. Nang hindi napansin ng matanda, nakatali nila siya kaagad. Pagkatapos ay pumasok sila sa isang silid at natagpuan ang dalaga. Nakita iyon ng dalaga, agad na tumakbo palayo sa ibang pintuan. Tumakbo siya pabalik sa bong. Sa harap ng dalawang lalaki. Hindi siya kinakabahan ngunit nagtago sa loob ng bong. Hinanap siya ng dalawang lalaki ng kalahating araw. Ngunit hindi nila siya natagpuan. Sa puntong iyon, natuklasan nila iyon. Nakatayo ang batang babae sa isang mataas na lugar. Gamit ang bow sa kanyang kamay at nakatuon sa kanila. Isang arrow ang umalis sa bow. Saktong saksak sa paa ng lalaki. Nakita iyon ng ibang lalaki at napalunok. Bago pa siya makapalimos kahit ano, lumipad ulit ang isang arrow. Ang dalawang lalaki ay nakaluhod sa deck at sumigaw sa sakit. Mula noon, wala nang ahas na bully pa siya. Hanggang isang araw, isang batang lalaki ang sumakay sa bangka upang mangisda. Ang batang babae ay hindi pa nakakakilala ng sino mang gwapo tulad niya dati. Hindi niya maiwasang may pakiramdam sa kanya. Maagap siyang lumapit sa bata. Nakatingin sa kanilang dalawa na nagtatawanan at nag-uusap. Tila sumabog ang kalooban ng matanda. Diretsyong kinalagkad ang dalaga sa silid. Sa gabing iyon, gumapang ang bata sa bintana upang sumilip. Sa eksaktong oras, nakita niya ang matandang lalaki na naliligo ang dalaga. Tila may naramdaman ang dalaga at tinaas ang ulo. Silang dalawa na may fourth na mata ay nagkatinginan. Hindi lang nagalit ang dalaga, ngunit ngumiti din sa kanya. Nakatingin sa nakakaakit na mga mata ng taong iyon. Naging malambot din ang puso ng bata. Bumalik ang bata sa cabin, hindi niya mapigilan. Kaya inilabas niya ang telepono upang tingnan ang litrato nito. Sa gabi, hindi rin mapigilan ng babaeng ito. Nang matulog ng malalim ang matanda, nag-sneak out. Pagkatapos ay pumasok siya sa kumot na kinasusulatan ng bata. Nakita niya ang batang babae sa kanyang puso na ngayon ay nasa harap niya. Hindi mapigilan ng bata ang damdamin ngunit hinawakan ang mukha nito. Dahan-daang lumapit sa labi niya. Bigla, mayroong tunog ng pagbukas ng pinto. Ang matanda pala.
Nakikita ang eksenang iyon. Ang presyon ng dugo ay tumaas sa 250 ng sabay-sabay. Hindi niya pinansin na ang bata ay panauhin niya. Diretso siyang sinipa palabas ng bangka. Hindi pumayag ang bata. Galit siya at sinabi sa lalaki na siya ay matanda na ngunit hindi malaswa. At sinabi na siguradong babalik siya. Mula noon, ang batang babae ay tila naging isa pa. Sinimulan niyang malaman kung paano lumaban. Karaniwan niyang inaalo ang sarili. Even made active close contact with fishing guests. Medyo natakot ang bisita sa una. Ngunit nang dumating sa bibig ang biktima, paano siya tatanggi? Inabot lang niya. Kaagad na binugbog ng matanda. Galit na galit ang matanda. At dinala siya pabalik sa cabin. Nakita niya itong galit. Ngumiti pa rin siya. Araw-araw. Nang darating ang petsa ng kasal. Sa araw na iyon, sa dagat, may isa pang bangka. Tinupad ng bata ang kanyang mga sinabi. Bumalik siya, at nagdala din ng dyaryo. Mayroong isang balita ng paghahanap ng nawawalang tao. Ang maliit na batang babae sa balitang iyon ay ang batang babae. Agad na itinapon ng matanda ang dyaryo. Umalis siya sa galit. Nakita niyang kukunin na sana ng bata ang kanyang pag-aari. Nagsimula siyang magpanik. Pinatalas niya ang isang arrow. Nagpa siya na patayin siya. Ngunit ang dalagita ay protektado siya ng husto. Hindi siya maaaring kumilos ng walang kabuluhan. Malamig ang puso niya. Napagpasyahan niyang bigyan ng pagkakataon ang batang babae na pumili. Binigyan din ng pagkakataon ang sarili. Alam niyang hindi niya mapipigilan ang pag-alis nilang dalawa. Kaya't nilagay niya ang lubid sa leeg niya. Dahan-dahan umalis ang maliit na bangka. Inunat din ang lubid. Hindi nagtagal, umabot ito sa limitasyon. Huminto ang maliit na bangka. Nakikita ang matanda na malapit ng sakalin hanggang sa mamatay. Ang batang babae ay hindi walang puso. Kaya't may hawak siyang palakol upang putulin ang lubid. Nagpasya siyang bumalik at magpakasal sa kanya. Nakatingin sa kanyang hindi gumalaw na hitsura. Napaiyak ang dalaga, at niyakap siya ng sobrang higpit. Nakikita ang eksenang ito. Naantig din ang bata. Ganun lang. Ang mahirap na bata ay naging saksi ng kasal para sa kanilang dalawa. Ang batang babae na nasa formal na damit ay tunay na nakamamanghang maganda. Sa nazayang na dagat, ito ay hindi masangkop. Sa huli, sa saksi ng bata, natapos ang dalawa sa mga seremonya. Ang pag-asa ng matanda ay tapos na. Dinala niya ang dalaga sa isang malayong lugar sakay ng bangka. Hinubad niya ang bawat bagay sa kanya. Dahan-daang kinuha ang mukha niya. Pagkatapos ay umupo siya sa tabi at nil-arrow ang arrow. Matapos matulog ng malalim ang dalaga, iginuhit niya ang bow. Inilabas ang arrow hanggang sa langit. Ang pag-asa niya ay tapos na. Agad siyang tumayo sa bow saka sumugod sa dagat. Mula noon, tuluyan na siyang nawala. Maya-maya, himalang bumalik ang bangka. Ang batang lalaki ang nakakita lamang sa batang babae sa bangka. Naghahanap ng kanyang kakaibang postura. At masakit ang ekspresyon ng mukha niya. Parang pinahirapan iyon. Hanggang sa gising ang dalaga. Nakita niya ang arrow, na kung saan ay pinakawalan hanggang sa langit, ay nasa tabi niya. Hinugot niya ito. Kakaibang natakpan ng dugo ang palaso. Sa pagtatapos ng pelikula, ang batang babae kasama ang batang lalaki ay umalis doon. Hindi nagtagal pagkatapos umalis sa bangka. Ang sira na bangka na iyon ay biglang nagsimulang lumubog. Ang pelikula ay The Bow. Maraming inilarawan ang mga hindi makatwirang detalye. Kung sa tingin mo ay nakaka-interes ito, mapapanood mo ang buong pelikula. Goodbye and see you again.